professional visit sa tawag. Mapapakita natin ito sa pamamagitan ng Ako nga po pala si Christopher Esposito from Block 4. Ako si Mark Clifford Villaros. Ako pala si Marvin Poblayan. Ako pala si Argy Velas from Basic Block 4. Ako pala si Randy Chavez from Basic Block 4. And ako naman po si Lawrence Adrian. At kami ang Lulu! For today's podcast, we will be discussing about the phone etiquette. So, sabi dito sa Google, yung telephone etiquette daw, ito daw yung tamang asal o pag-ugali or sa paggamit ng telepono, lalo na kapag tumatawag or sumasagot sa tawag ito sa professional na paraan. So, bubulod kami dito isa-isa and papaliwanag namin kung ano nga ba yung tanong na dapat. Nagulat po kami ng alam, nakapul ko lang yung ano. Nagulat ka na ba ng tanong? Yun. Ano ang ibig sabihin ng telephone etiquette at bakit ito mahalaga? Ako. Mahalaga kasi yung telephone etiquette kasi ito nagpapakita sa atin ng magandang asal o respeto sa atin o sa kahit na mali sa atin. Ikaw? Ano sasabi mo? Ano sasabi mo? Yun. Ako sasabi is mahalaga talaga ang ano lang dahil lalo na sa tono natin pag nakikipag-usap tayo sa ibang tao. Kasi pagka hindi maganda yung pakikipag-usap natin tapos yung tono natin sobrang taas yun. Pwede yung ba kung sa ating mga tao o kaya sa tao pwede ko lang tayo ng trabaho at yung lagi tayo mataas yung tono. Magalang ka mag-usap. Nagiging maganda yung dali ng mag-usap. Ikaw, ano sasabi mo? Pero yung cellphone, at lumisan mo. Ano sasabi mo? Ano sasabi mo? Dito ka. Hindi, magsabi ka! Sabi na. Bigyan ka na ng idea. So yun nga, dapat kailangan ng magandang asal or dapat yung bonds natin is kalma lang. Hindi tayo ulit. So, Palmaro ng dapat. Ito sabi namin sa second question, nararamdaman po namin ito. Yun, nakabuhin yun. Question sa akin ito. Ano ang mga karaniwang pagkakamali sa pagtawag gamit ng telepono? Ito nga ba mga pagkakamali? Yung hindi ka sila mapakilala kung sino sila. oo, tapos parang kapag nag-hello ka, tamad-tamad yung boses. Tapos pagka yung halimbawa may kausap tapos kung ano ginagawa, halimbawa, kausap, bis na tayo mag-usap ka na maayos, sa cellphone, naglalaro ka ng ano. Yung naman, yung hindi pagpatay ng mga background music kasi pwedeng hindi sila magkaintindihan ng kausap nila. Yun. Walang sure ng photo, lalo na kung introvert na kayo. Tsaka yung pagtaas, tsaka pag nakasumbukas pag hindi na rin ito. Hindi sila magkakanin. Tama. Nagpilo po kami ng pang-natlong question. Third question para sa araw na ito. Tarampal na natin si Bunulis. So ano yung boses mo? Paano ipapakita ang respeto at professional visit sa tawag? Mapapakita natin ito sa pamamagitan ng pakikinig sa usap natin at hindi ko manaw ng ginagawa natin. Kasi pagka nagano tayo, may kausap tayo tapos sa bawa kung ano ang ginagawa natin, may posibilidad na hindi natin maintindihan yung hindi natin maintindihan yung sinasabi ng kausap natin. Tama? Pero yung naman sa akin naman, yung huwag gamitin yung mga slang or mga casual terms. Dahil na yung we at saka yung gano'n. Sabay ito. Sabi naman ay paggamit ng tamang tono ng boses. Tsaka yung maging direct to the point pero magalang. O, tsaka kapag natawag tayo, dapat bago natin sabihin yung ating intention, kailangan muna ng greetings like good morning, gano'n. Para tayo is gumamit ng po at out of bawat sentence. Tama na. Tapos maganda yung pag-approach na sa Tama. So yun. tayo ng mga tanong.
Ano po yung tanong sa number 4? Kasi mo ka naman, kulit sa kamay. Anong paghandaan dapat gawin bago tumawag? Para sa akin, ang kailangan dapat tumawag ay ano, yung kailangan ay bigla na ulit Anong paghandaan dapat gawin bago tumawag? Ikaw ako. Para sa akin, dapat pag makikipag-usap tayo, dapat ihanda natin siyempre yung signal natin sa signal. Kasi baka pag nakikipag-usap tayo is masaya sa makikipag-usap natin sa kausap natin. Kasi pag mahina yung signal natin, maaaring hindi natin sila nabigyan, kasi chabi-chabi, gano'n. Oo. Yung sabi ko. Kasi sa, halimbawa, kapag tatawag ka, tsaka kung importante yung mga details, kailangan gumawa ka ng ano, like notebook or ballpen, para isusulat mo, para hindi ka paulit-ulit sa katawagan. Tsaka alamin kung anong oras dapat tumawag kung sa alam. Ayaw, tama. Kung siyempre, baka tumawag ka, gabi na, tulog na pala yung Hindi naman. Saka sa akin naman, yung kailangan pumunta ka dapat sa tahimik na lugar, tsaka huwag mo sa maingay. Kasi pag maingay yung parang hindi kayo magkakaibigan. Hindi mo natin yan. Sa akin, isa lamin muna ako sa tingin tawagan at kung tama ba ang number. Oo, tama. Kasi pwede pagka mali yung number, pwede yung siyempre Pagkakamas ka. Oo, pagkakamas number nun. Tama. Ikaw pa rin. Ikaw. Sa akin yan, magandang mapalang content ko. Kailangan sulat ang tatawag. Sinabi mo rin. Para hindi magkaibigan. Okay, ito lang ulit. Ulit. Question. Last question. Final sa final. United. Galingan mo pagpili. Ayun, nakahuli na. Ano kaya talaga ito? O ano? Papasakin. Zero. Bakit mahalaga ang tone of voice sa telephone? Yun ang basta kausap. Ano ulit? Bakit daw mahalaga ang tone of video sa telephone etiquette? Bakit mahalaga ako bakit? Malagay daw dahil kapag energetic at excited ang boses mo, madadala mo rin ako. Sabi sa naman sa kailangan naman, hindi dapat barugal yung pakipag-usap mo sa mga tao. Tsaka hindi ka pabila. Kasi pag kausap mo yung tao, pag kayo barugal, pwede kayong magka-problema sa ganito. Pero dapat din na yung ating tone is hindi tayo yung boses o dapat sila. Para yung pag-usap natin sa ano natin is nag-result lang, hindi yung sigawan, hindi yung mga klaseng boses. Dapat na lang sila tayo. Tama kasi ito ba siya natin ang mood kung friend ba or hindi yung kausap natin. Sa akin sa ako nung bigay ng good impression dahil hindi ka nakikita. Well, tama. Tsaka ano, yung tamang tono ay nagpapakita naman ng sincerity. Tsaka sa sinasabi natin. Tama. That's it. Very much. We are the group 2. Yeah. One, two, three. At hindi na po nagtatapos sa aming video podcast. Podcast agad. One, two, three. At Dito na po nagtatapos sa aming video podcast. Maraming salamat po. Pasok ka rin yung Bakit ba ginailan?